paano ba magmahal na hindi masaktan? Ang ganda po niya, no? How to love that does not hurt. Is it possible? Yan po yung explore natin, yan yung pag-usapan natin. At ang inspirasyon ko po dito ay yung sinabi ni Padre Pio. Kilala niyo po siya. Napakaganda nung kanyang aral. Sabi niya, beneath the cross of Christ, one learns how to love. Kasi alam niyo po, tayo ay pinag-aral, ang dami natin pinag-aralan, pero ito yung bagay na nakalimutan, na tinuro sa atin. Tinuturuan tayo ng religion, amen? Tinuruan po tayo ng values. Pero wala po talagang subject ng pagmamahal, love 101. Kaya, ang ganda po nung sinabi ni Padre Pio, beneath the cross, one learns how to love. No? Ito po yung kailangan nyo din tandaan, that the best place to learn love is the cross. The climax, the best example of loving is our Lord in the cross, habang siya'y nakapako. And the best school for love is the church. Tandaan nyo din po yan. Bakit? Kasi, pag tayo ay nagsisimba, pag ikaw ay nagpa-participate sa Santa Misa, ikaw ay bumabalik sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Yan po yung misa. Pag tinataas ng pare ang hostya, ang dugo, kailangan yung alalahanin na parang tayo ay pumapanik ulit sa Kalbaryo at naaalala mo yung sakripisyo ni Kristo sa krus. Diyan ka dapat matutong magmahal. Hindi lahat ng mga sumusunod kay Kristo ay totoong nagmamahal. Yung mga alagad ni Kristo, minahal siya. Pero nung panahon na siya'y naghihirap, nasaan po siya? Tumakbo sila. Amen? Ilan po yung natira doon sa paanan ni Kristo? Kanyang ina, Maria, ina ni Cleopas, no? Maria Magdalena, si San Juan. Ang mga nananatili kasama ni Kristo sa kanyang hirap, yan yung mga tunay na nagmamahal kasi sila'y natuto paano ba tunay na mabuhay sa gitna ng ating mga paghihirap at ng mga pagdurusa. Kaya nga po, tandaan niyo ito. Kung gusto mong tunay na magmahal, kung gusto mong matuto palagi paano maging mabuting tao, magsimba ka. Amen? Magsimba ka. Ha? Kailangan ka palagi magsimba. Tingnan niyo po yung mga hindi nagsisimba. Sila yung mga hindi maamin na meron silang ginagawang kasalanan. Sinasabi nila, bakit ako magsisimba? Wala naman ako kasalanan. Pero makikita mo, sila yung puno ng bisyo. Amen? No? Kailangan kang palaging magsimba kung gusto mong matuto. At kailangan mong tignan ang krus ni Kristo dahil tandaan nyo din po ito. Kung ano ang iyong tinitignan, magiging kamukha mo ito. Dahil sabi po ni San Antonio de Padua, actions speak louder than words. Natututo po tayo hindi lang sa pandinig. Natututo tayo talaga sa pagtingin. Kaya nga po, sabi nila, ang kailangan sa simbahan natin, hindi po maraming marunong magsalita. Hindi po maraming preachers. Ang kailangan natin sa simbahan, mas maraming tagapagpatotoo. Witnesses. Oo nga naman, karanasan niyo po ito, di ba? Makikita mo yung pari, nandyan, nangangaral, sasabihin, magpatawad, magmahalan, pero paglabas ni Father, merong nakaaway na nagtatricycle, nakikipagsuntukan. Papaniwalaan mo pa kaya siya? Maniniwala ka pa kaya sa pare pag sinasabi niya, no?
umiwas sa bisyo, pero makikita mo siya, hindi niya mabitawan yung kanyang sigarilyo, gabi-gabi nakikipag-inuman. Napakahirap makinig kung alam mo hindi naman niya binubuhay yung kanyang sinasabi. Amen? Kaya nga, mas nakatitig tayo dun sa buhay, dun sa pagpapatotoo kesa dun sa kanyang sinasabi. We need more witnesses than preachers. At yan po yung challenge sa amin, mga pari, na minsan nakakahiyaman sabihin, kayong mga laiko, merong mga iba, pag-share mo sila dito, talagang damang-dama mo yung kanila sinasabi. Kaya nga po, bakit yung aking mga homily sumisikat? Kasi talagang naging very conscious po ako dito na ang unang-una dapat ituro ko sa mga tao, binubuhay ko. Kaya nga sinasabi nila, Father, tagus puso, sabi nila. Kasi makatotohanan. Totoo, makikita mo sa karanasan. So yan yung challenge po sa atin, na pag tayo ay nagsisimba, kailangan mulat ka, na nandyan ka kasi gusto mong lumalim pa ang pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Gusto ko pong i-share sa inyo itong storyang ito, ni pagmamahal at kahibangan, madness. Di ba meron pong kasabihan na pag ikaw ay nagmahal, nasisira ang ulo mo. When you love, you fall madly in love. Na minsan daw po merong isang babae, isang lalaki. Yung lalaki, ang pangalan po niya ay si Madness, kahibangan, sira ang ulo. Lalaki eh. Pero itong babae, ang pangalan naman po niya ay si Love, pagmamahal. Bata pa lang po, naglaro itong dalawa, taguan. So, una po, taya itong babae, itong si pagmamahal. Nagtago daw siya doon sa garden, no? Habang ito naman po si kahibangan, Madness, nakapikit, nagbibilang, 10, 9, 8, 7. Pagkatapos siya magbilang, hinanap na niya. Hanap na siya ng hanap dun sa hardin, hinahanap niya yung kalaro niya, magpi-15 minutes na po, ang init-init, hindi pa niya makita. Kaya frustrated, bigo, galit nang gigigil, anong ginawa niya? Nakakita daw po siya ng pat-pat stick at napagdiskitahan niya yung pong isang halaman doon, nakita niya. Pinagtutusok niya, pinagpapalo niya, sa galit niya, hindi po niya alam, doon pala nagtatago itong kalaro niya, itong si Love, yung pagmamahal. Sa pagpapalo niya, nagkaroon ng pasa. Sa pagtutusok niya, natusok po niya yung mga mata niya, nabulag. Narinig niya umiiyak yung kalaro niya. Pagkakita niya doon sa halaman, nandun siya, duguan yung mata. Napakasakit, nasaktan po siya na dahil sa kanya, nabulag niya yung kalaro niya. Pero, nangako po siya. Sabi niya, na mag-umpisa ngayon, yung aking mata, magiging mata mo. Kaya lumaki po sila, nagpakasal sila. Yan po yung dahilan bakit sinasabi natin, pag ikaw ay nagmamahal, hindi mo tinitignan sa iyong mga mata ang iyong minamahal. Pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay bulag. Love is blind, sabi po nila. Pag ikaw ay nagmamahal, minsan hindi mo ginagamit ang iyong isip. Ang ganda po, no? Pero ang katotohanan, ito po, na napakahirap po ng nagmamahal. Amen? Napakahirap po ng nagmamahal. Yan yung makikita nating simbolo kay Kristo nakapako sa krus. Paano ba natin gagawing mas madali ang ating pagmamahal? Hindi ko po alam, kilala niyo ba to? Nanonood po kayong TV? Si Tony Gonzaga. Doon po sa vlog niya, sa internet, sa interview, may sinabi siya, if it hurts, that is not love, sabi po niya. Pag ikaw ay nasasaktan, hindi yan pagmamahal, hindi yan pag-ibig. Ang dami pong reaksyon. May nagsasabi, mali siya. May nagsasabi, tama siya. Ano po sa tingin niyo? Na pag ba ikaw ay nagmamahal, dapat hindi ka nasasaktan?
Kapag daw nasasaktan ka na, hindi na pagmamahal yan. Tignan po natin. Yan po yung ating pag-usapan dito sa ating Lenten Recollection. So, unahin po natin tingnan, pag ba pinag-uusapan nating pagmamahal, ano ba yan? Palagi nating ginagamit, how can we simply define love? So, para po sa akin, meron tatlong bagay kailangan yung tandaan. The first one, that when we speak of love, sometimes what we mean is human love. Yan po yung tinatawag nating give and take. Business po yan. Magiging mabuti ako sa iyo, magiging mabuti ka sa akin. So, give and take. Give and take. Di ba? Ganyan din naman po yung expectation natin sa inyong mga mag-asawa, sa inyong mga anak, no? Anak, pinag-aaral ko kayo. Sana naman magugas kayo ng pinggan, no? Yung iyong asawa, nagtatrabaho ako. Sana naman pag uwi ko, meron akong madatnan na pagkain. Give and take, give and take. And that is perfectly normal. Wala pong masama dyan. Pero, ang matatawag po natin dyan ay business, negosyo. Di po ba? Nagbabayad ako, ito yung pera, bigay mo sa akin yung serbisyo. That is a human kind of love. Meron pong pangalawa, masama. Ang tawag po natin dito, lust. And what is lust? Take and take. Ikaw lang, ako lang, yung makakapagpasarap sa akin. Wala kang pakialam kung pagod siya, wala kang pakialam kung wala na siyang maibibigay, wala kang pakialam kung ano nararamdaman niya, basta't yung gusto ko, ibigay mo sa akin. Ganyan po, take and take, take and take. Walang konsiderasyon dun sa nararamdaman o nararanasan ng iba. It is a selfish kind of love. Third po, pangatlo, ito naman po yung sa Diyos. Divine kind of love, true love. It is give and give, give and give. Nagbibigay na nagbibigay. Father, posible po ba yan kung wala na akong maibigay? Posible po. Paano magiging posible yan? Tandaan niyo po ito. Basta't huwag kang mawawala, nananatili sa Diyos. Bakit meron mga iba sa atin nagsasawa? Bakit meron mga sa atin nauubusan? Kasi nagdidepende tayo sa ating sariling lakas, nagdidepende tayo sa sarili nating kakayahan, pero nakakalimutan natin ang ating ugnayan sa Diyos. Napakarami po nagtatanong din sa akin, Father, bakit hindi kayata nauubusan ng sinasabi? Saan niyo po kinukuha yung mga sinasabi niyo? I pray. I pray. Hindi naman po ako lalabas dito, hindi naman po ako magsasalita na hindi po ako nagdasal. I really pray. At alam niyo po kung ano yung pinagdarasal ko sa Diyos, every time na mag-talk ako, every time na mag-homily ako, napansin niyo po, nanonood kayo ng mga video ko, wala po akong kopya. Kung meron man po, small note, ayoko man po tignan Kahit man po dito sa aking hindi ko na, wala pong mga text dito, mga konting lang po. Ang pinagdarasal ko po palagi bago ako mag-homily, bago ako magsalita. Dalawa. Sinasabi ko, Panginoon, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga tao? Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga tao? Minsan po, wala po akong homily talaga. 5 minutes, nakaupo na po ako doon, wala talaga, sabi ko. Pero palagi ko po sinasabi yan sa Panginoon, Lord, what do you want me to say to these people? At bigla-bigla po, habang ako nagbabasa ng Ebanghelyo, doon po, biglang lumalabas. Pangalawa, sinasabi ko po pag nagdarasal ako, Lord, give me powerful words. Lord, give me powerful words. May kapangyarihan po ang pagdarasal. May kapangyarihan po ang pananatili sa Diyos. Ang ganda po nung nabasa kong quotation dahil problema po ngayon yung gera, hindi po ba? No, gera. Sabi po niya, a church on its knees is more powerful than an army on its feet. Tandaan niyo po yun. A church on its knees
is more powerful than an army on its feet. Mas makapangyarihan ka pag ikaw ay nakaluhod kaysa sa ikaw ay nakatayo, naglalakad. Ano man ang iyong problema, pinansyal, yan sa iyong katawan, sa iyong mister, sa iyong mga anak. Bago ka tumayo, bago ka magsalita, bago ka maghanap ng paraan, kneel and pray. That is more powerful than you standing up, going about, finding things that can help you. You can give and give, hindi ka kauubusan kung ikaw ay nananatili sa Diyos. Palagi tayong nagsisimba. Ang dami nating nababasang ganyan. Hindi nauubusan ng tinapay, hindi nauubusan ng alak, hindi nauubusan ng lakas ang ating Panginoon. Saan nanggaling yon? Dahil siya at ang Ama magkaugnay. So ask that question. How is your relationship with the Lord? Kumusta yung iyong ugnayan? Ano ba madalas ang nangyayari sa iyong buhay? Mas madalas ba yung paglalakad mo, pagtatrabaho mo? O kumusta naman yung iyong pagluhod? Anong sabi din ni Mother Teresa sa atin? When you are not busy, pray for 1 hour. When you are busy, pray for 2 hours. Sabi niya, kakabigla. Kung kailan ka busy, kung kailan wala kang oras, sinasabi ni Mother Teresa sa atin, you should make the time to pray. And why is that? Because of this. When you pray, you become unlimited. When you pray, you have abundance. Sobra-sobra. That is possible to give and give if you remain with God. Ang ating pong Panginoon, ayaw po niya yung ganyang klaseng pagmamahal, business. Ayaw naman niya sa last, Pero ito, ayaw din po niya ito. Business kind of love. Yung mga Pariseo, yung mga pari sa templo, naniningil. Kailangan nila ng pera, kailangan daw ng sakripisyo. Sige, bibigyan ka ng kalapati, bibigyan ka ng tupa, para ikaw makapagsakripisyo, para ikaw ay makapagdasal. Nagalit ang ating Panginoon, pinagtatabo yung mga tao. Kasi sinasabi niya, ganyan ba ang ating Diyos? Na kailangan mo ba ng bayad para magdasal? Minsan, ganyan din po yung tingin natin sa Diyos, hindi po ba? Business kind of transaction. Oh Lord, magna 9 days novena ako. Dapat pagkatapos nun, grant na yung wish ko. Oh Lord, bawat Thursday, bawat Sabado, pupunta ako sa shrine, for the whole year. Diba? Tapos, pag hindi ginrant ni Lord, pag hindi binigay ng Diyos yung ating inihiling, sino yung masakit na loob? Tayo. Hinasabi natin, nag 9 days novena ako, nagro-rosary ako palagi. Pero bakit hindi binigay ng Diyos? Because the Lord is teaching you, that is not the kind of love that I want. Porket ba may pinakita kang mabuti, kailangan maging mabuti ako sa iyo? Baka makalimutan natin ang ating Panginoon, napakabuti niya, anong ginawa sa Kanya? Pinagbabato. When you expect something in return, that is not love, that is business. Kaya nga, napakaganda nung panalangin din po ni San Ignacio, to give without counting the cost. When you start to count the cost, pag kinakwentaan mo na, ano ba yung naging gastos ko dito? Hindi ka na nagmamahal. Ikaw ay nagbi-business na. Mag-ingat po kayo. Hindi gusto ng ating Panginoon yan. Kaya nga, ang susunod na tanong, why do we love? Bakit ba tayo nagmamahal? 3 sagot lang po. Tandaan nyo ito. Bakit tayo nagmamahal? Bakit kailangan nating magmahal? Una, dahil ito ay ang dahilan bakit ginawa tayo ng Diyos. It is our purpose. The second is, it is our decision. Pinili natin. Pangatlo, it is a miracle. Isa itong milagro. It is a grace from God. Iisa-isahin po natin. The first one, ikaw ay nagmamahal. Kailangan mong magmahal. Dahil yan ang dahilan kung bakit ginawa ka ng Diyos.
God created you because God loves you. And we love because He loves us first. Hindi ka pwedeng hindi magmahal dahil nakatanggap ka ng pagmamahal. Tandaan niyo po yan. Kahit na nakakatanggap ka ng mga panlalait sa ibang tao, paninira sa ibang tao, tandahan mo, hindi tumitigil ang pagmamahal ng Diyos. Pabayaan mo yung mga taong mapaglait. Pabayaan mo yung mga taong mapagchismis. Pabayaan mo yung mga taong yan, negatibo, no? Mga nega. Bakit ganyan sila? Kasi nakatanggap din sila ng ganyan sa ibang tao. Tandaan niyo po yun. Huwag mo sasabihin na, ang bait-bait ko naman. Huwag mo sasabihin na, I am a faithful wife. Why did my husband betray me? Pinagtaksilan ako, naghanap ng ibang babae. Do not say that. Because what we give, we have already received. Hindi ka makakapagbigay ng isang bagay na wala sa iyo. May kakilala po ako. May kakilala ko. Hindi ko lang sasabihin. Baka mahalata ako. Kasi nagtataka yung kanyang misis. Bakit yung kanyang asawa, babaero? Tinanong ko yung history. Nakita ko, yung kanyang ama ay babaero din. Babaero siya dahil naranasan niya sa kanyang ama, babaero din. Yun yung ibig sabihin na you cannot give what you did not receive. That is applicable from good and bad. Yung mga naninira dahil siniraan. No? Bayolente, nag-aabuso dahil inabuso. Amen? Ganyan din sa kabutihan. Makakakita ka ng pamilya napakabuti, mapagmahal, because they have received that. So we have to remember that why we love, because God loves us first. Kung hindi mo man maranasan yan sa ibang tao, again, sabi ko, bumalik ka sa simbahan, magsimba ka, manatili ka sa simbahan, magdasal ka, you will receive that love once again. Para mas maintindihan niyo po, para po sa akin ang pagmamahal parang treadmill. Bakit nasabi ko po? Konting kwento lang po. Nung pagka-ordain ko po ng pari, ako'y nagtimbang. I blew up 190 pounds. Taba ko po. Naging giant ako. Kasi po ang mga kapangpangan, mahal na mahal kami mga pari. Sa sobrang pagmamahal po nila sa aming mga pari, pinapatay kami sa pagkain. Pag sinabi mong pari sa Pampanga, may kasabihan, ang pari siyang hari. Binibigay po lahat. Kakainin na lang po nila, ibibigay pa sa pari. Ha? Meron pong ganyan. Kahit na mahirap, tilapia na lang po, hinanda sa pari. Hindi po nila sinasabi doon sa pari na yun lang yung ulam nila. Kinain naman ng pari, kasama yung mga sakristan nila. Yun pala, nakatingin yung anak. Nung binaliktad na, bigla sumigaw yung bata, Nay, binaliktad na! Hinihintay pala na yun lang yung kainin ng pari kasi wala na silang ibang makakain So, ganyan po. Talagang bibigay sa amin, pinapabusog kami. Pag konti lang po yung kinakain naming pari, galit pa sila. Ay, hindi gusto ni Father yung ulam, sabi nila. Kaya, yan po yung naging epekto sa akin. Valedictorian po ako sa lahat ng mga blood chem ko, no? SGPT, SGOT, cholesterol, diabetes, no? Yung sugar ko, ang taas po. Hanggang ngayon, kaya nga po, salamat sa Diyos, after 1 week, kalalakad ko lang po. Pinakain po kasi ako ng tokwa at saka dinuguan. Paborito ko po yung mga laman loob. No? Anyway, ang taba-taba ko po, meron po kaming nagla-blood chem, na-depress po ako. Dahil lang dati po, sexy ako no? Dancer pa po ako. Oh? Tapos all of a sudden po ngayon, ang taba-taba ko na, talagang hinahabol kong aking hininga. Nakita po ako nung kaibigan kong pare, sabi niya, anong problema? Pads, ang taas na ng mga 28 years old pa lang ako. Meron na ako fatty liver, mataas na presyon ko, cholesterol, etc. Sabi niya, nurse po yung pare dati. Sabi niya, simple lang yan, mag-exercise ka, sabi niya. So, bumili po ako ng treadmill para habang nandun ako sa kumbento, naglalakad ako, doon ako, no, hindi ako lalabas, no.
The treadmill. E ang problema naman po, dahil sa dami ng trabaho, minsan hindi mo naman magagamit. So, anong pangkwenta? Ang nangyari, ginamit ko lang, ilang linggo, hindi ko na ginagamit, ngayon kailangan ko na namang gamitin, sinindihan ko, hindi na gumagana. Puno na po ng kalawang, puno na ng alikabok. Pero isipin niyo po ito, no? Bakit ba nila ginawa yung treadmill? Para sa mga taong gustong pumayat. Para sa mga taong gustong maging healthy. Kung hindi mo gagamitin ang treadmill, ano pa ang silbi ng treadmill? Hindi naman pwedeng dekorasyon yan. Hindi naman pwedeng higaan yan. Hindi po ba? Pero, kung ilalagay mo yung sarili mo, put yourself in the place of the treadmill, anong mararamdaman mo? Masakit din ang maging isang treadmill. Ano bang karanasan ng treadmill? Inaapakan ka, tinatakbuhan ka, ginagamit ka. Pagkatapos kang pinagpawisan at dinumihan, iiwanan ka. Ang sakit. Hindi po ba? Pero yun nga ang tanong. Kung hindi ka naman aapakan, hindi ka tatakbuhan, hindi ka gagamitin, para saan ka pa? Di ba po ganyan din ang ating buhay? Sometimes we feel that we are being used in our love. Pero kung hindi ka magmamahal, para saan pa ang iyong buhay? Tandaan niyo po yan. Yan yung ibig ko sabihin that why we love, it is because of a purpose. May dahilan. Yan yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Bakit pa tayo kailangan magmahal? Kailangan nyo din po tandaan ito. Because it is our decision to love. Pinili mo. Pag hindi mo pinili, hindi ka tunay na nagmamahal. Ha? Halimbawa po, meron ako nilagay dyan na ahas. Meron po kasi akong kaibigan na pare, ang hilig sa mga exotic animals. Napakarami niyang ahas. Nagtataka ako, bakit sa dami-dami pa ng mga pwede niyang alagaan, ahas pa? Nung minsan pinapakain po niya yung mga ahas niya ng daga. Nangingilabot po ako, nanginginig ako pag nakikita ko yung mga ahas. Kinakain yung daga, yung pong ahas, ilang araw na talagang ilang linggo na hindi kumakain, gutom na gutom. Pagkabukas pa lang po nung kanyang kulungan, biglang lumundag ba naman po, tinuklaw yung kaibigang kong pare. Kinagat. So nakakagat po siya. Pero makikita ko po yung kaibigang kong pare, wala man po sa kanya. Kahit na kinagat siya, inalis lang niya, no? Napakabagal lang niya inalis. Nilagay niya ulit doon sa kulungan, nilagyan niya ng daga. Hindi ko maintindihan, sabi ko, kinagat na, hindi naman sila maganda, pero siya nagagandahan. Siya, love na love niya. Bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi rin niyo po maintindihan. Bakit? Hindi niyo kasi piniling magmahal ng mga ahas. Amen? Hindi ko pinili, hindi ko gusto. Ganyan din po nung nag-lockdown. Kita niyo po, mga halaman. Hindi ko alam kung sino mga plantito-plantita dito. Meron po akong kaibigan. Pinagmamalaki niya yung mga halaman niya. Meron pa mga pangalan. Tapos pinagmamalaki, Father, ito, isang dahon lang nito, 5,000. Ha? 5,000? No? Hindi ko maintindihan bakit ginagastusan. Only she can understand that. Why? Because she chose. Pinili niya. Ito yung gusto ko. Ganyan din po. Dumarami yung mga fans ko. Hindi ko po maintindihan. Bakit sa dami-dami ng mga pari, akong pinili. Bago pa po ako sumikat yan sa YouTube, Facebook, marami na rin po. Nakakapagtaka, yung mga fans club ko, puro mga matatanda. Matatanda, minsan byuda. Nung minsan nga po, nabigla ako, merong mga followers dumating sa simbahan. No, very excited, nagpa-picture po sa akin. Nabigla ba naman po ako, bakit? Pagkatapos ng mga papicture ng isang babae, niyakap po ako, hinalikan ako. Tapos sabi pa sa akin, Father, wag po kayo mag-alala. Naka-face mask naman po ako, sabi niya. Sabi ko, marami pang mas gwapong pari sa akin. Marami pang mas marunong na pari sa akin. Pero bakit akong pinili? Akong gusto nila eh. Akong pinili nila. So remember this, when you make a choice, you are in heaven. But when you are doing something that you are forced to do, you are already in hell. Amen?
Amen? Nay, ano yung gusto niyong pagkain? Lilibre ko kayo mamaya. Ano pa paborito niyong pagkain? Sige. Dinuguan, ha? Paborito din niyo, no? Kung bumili ako ng dinuguan, tapos kinutsara ko yung dinuguan, susubuan ko kayo, gusto niyo po ba? Okay lang po. Kung pwepwersa ko po yung kutsara sa inyo, gusto niyo po yun? Hindi na. Tingnan niyo po. Kahit na gusto mo yung dinuguan, pero kung doon sa panahon na ayaw mo namang kainin, di ba? Hindi mo naman pinili yun. Pag pinepwersa sa'yo, kainin mo to, ayaw ko. Ano po ba yun? Langit o impyerno? Kailangan nyo tandaan yan. Na ang impyerno ay hindi isang lugar. Ang impyerno ay isang karanasan na ginagawa mo ang isang bagay na hindi mo pinili. Diyan nyo maiintindihan, ha? Ito, maliliwanagan kayo dito. Kung bakit si Adan at si Eva, kahit na nasa paraiso sila'y umalis. Kasi hindi nila pinili ang paraiso. Aanuhin ng Diyos na nandito sila, kahit na napakaganda, hindi naman pinili. Ang pinili nila magkasala. So, heaven is useless if you do not choose heaven. Amen? Siguro po, mayroong mga karanasan yung iba sa inyo dyan na kumuha ng katulong, kasambahay. Binibigay mo na lahat ang sa kanya, no? Libreng pagkain, meron ng kama. Aba, may bonus pa. Kung saan ka pupunta, nandun din siya. And then all of a sudden, tatakasan ka, aalis na lang. Sasabihin mo, ano pa bang ayaw niya dito? Nandito na lang lahat. Bakit umalis pa? Because she did not choose to be there. Amen? Kayo po, nandiyan kayo nakikinig sa akin. You chose to be here, that is why you're happy. Amen? Why do we love? Because we chose it. Pinili mo. Pag wala na yon, pag hindi mo na pinipili, patay. Ganyan din po, napakahalaga sa marriage, sa kasal. Hindi ibig sabihin, pag kinasal ka na, wala ka ng choice. Pwede kayong magkahiwalay. Sinasabi ko po yan sa homily ko. You can separate. But that is the only last choice. Pag kinasal kayo, ang mahalagang tandaan, araw-araw dapat pinipili mo itong taong ito, mamahalin ko. Kung mahirap siyang piliin araw-araw, anong gagawin? Magdasal ka. Magpatulong ka sa Diyos. Last po, why do we love? Anong dahilan? Ito po ay dahil sa isang milagro. It is a miracle when you love. Napaka-imposible. Minsan, nagsasawa ka na. Minsan, gusto mo na sumuko. Pero why do you keep on going? Because God sustains you. God is helping you. You have to believe that. Hanapin niyo po ito. Proverbs 30, verse 18 to 19. Napakaganda na kasulat. Sabi niya, there are 3 things that I am amazed to, 4 things that I do not understand. 3 bagay ako'y namamangha, 4 na bagay hindi ko maintindihan. Una, paano ang agila, paano ang ibon nakakalipad? Pangalawa, hindi ko maintindihan, namamangha ako, paano ang ahas nakakaakyat ng puno walang paa? Di ba nakakamangha po yun? Napakadulas pero nakakaakyat ng puno. Pangatlo, paano ang barko, paano ang bangka nakakalutang sa tubig kahit na napakabigat? Paano ito nakakapaglayag sa dagat? O nga naman, ang bigat-bigat pero ito'y lumulutang. Pero pang-4, ito sabi niya, hindi ko maintindihan at ako'y namamangha pag makakakita ako ng isang lalaki, minamahal ang isang babae. Dahil alam naman natin ang mga lalaki magkaiba sa mga babae. Napakarami natin pagkakaiba, tayo po mga lalaki sa mga babae.
Pero bakit yung magkaiba nagiging isa? Bakit yung magkaiba nagkakaintindihan? Because it is a miracle. It is a miracle. Kung gusto mo maging masaya, hingin mo yan sa Diyos. Lord, create a miracle in our relationship. Always. Give us the grace. Always. No? Ibibigay ng Diyos yan. When you love, despite of the differences, you are running in a miracle. You are already running in a miracle. Tandaan niyo po yan. So, bakit nagmamahal ka kahit na napakasakit minsan? Yan ay milagro ng Diyos. Yan ay grasya ng Diyos. Susunod, maganda din pong itanong, sagutin natin. Kung merong dahilan bakit tayo nagmamahal, bakit naman, Pader? Dapat tayo'y masaktan. Dapat ba tayong masaktan? Intindihin po natin ito. Unawain natin ito. Meron pong pagkakaiba. So, ang pain and suffering. Magkaiba po yan. Iba ang sakit sa pagdurusa. Hindi ibig sabihin ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nagdurusa. Amen? Hindi lahat ng mga nagdurusa nasasaktan. It does not mean that you have pain, that you are suffering. Sometimes there are people suffering without pain. Anong ibig ko sabihin? When you talk about pain, sakit, hindi mo maiiwasan yan. Parte ng buhay natin yan kasi meron kang katawan. Habang meron kang katawan, meron kang mga senses, nararamdaman mo yan. Alam natin yung sakit ng init. Alam natin yung sakit ng sakit. Pag dumaan yung tricycle, nasagasaan yung iyong paa, anong sasabihin mo? Salamat. Aray! Ang sakit! Sasabihin mo, di ka naman magpapasalamat, ha? Sasabihin mo ba, ay salamat sa Diyos sa sagasaan ako. Masakit. Bakit masakit? May paa ka. Huwag kang magre-reklamo. Kung gusto mong walang sakit, dapat wala kang katawan. Kaya mag-ingat kayo. Huwag po kayong magdarasal sa Diyos, Lord, alisin mong sakit. Anong talagang pinagdarasal mo yon? Lord, kunin mo na ako. No? Huwag. Kaya nga, anong sabi ni San Agustin? Pray not that God remove your cross, but pray to have strong arms, strong shoulders to carry your cross. Dahil nga pag pinagdasal mo, alisin mo yung mga sakit. O sige, kukunin na kita. Ay, hindi po. Ang magandang dasal, palakasin mo ako, Panginoon. Matiis ko ang aking mga sakit. Amen? Suffering, yan ay ang masama. Kasi pag sinabi mong pagdurusa, hindi yan gawa ng Diyos. Gawa mo yan. Gawa mo yan. Yan ay gawa ng iyong isip. Ang ibig sabihin ng pagdurusa ay, wala ng sakit, pero pinapanatili mo pa rin yung sakit sa iyo. Lumipas na yung sakit, pero para sa iyo nandyan pa rin. Suffering is you allowing the pain to remain. Naintindihan niyo po ba? Minsan wala naman talaga, pero gumagawa ka ng sarili mong kwento sa isip mo. Nakita mo lang yung mga kakumare mo nagtatawanan. Ano sasabihin mo? Pinagtatawanan ako. Ang sakit. Meron mga ibang misis, nakikita yung kanilang mga mister, nanunood ng TikTok. Talaga pong ganyan. Minsan may mga malalaswa. Nakikita, nakabra, nakapanty. Pinagpalit ako ng aking asawa. Nanunood lang. Minsan tayong gumagawa ng ating pagdurusa. Kaya nga, ang ibig ko po sabihin, paano ba magmahal na hindi nasasaktan? Masasaktan ka, pero sana walang pagdurusa. Paano natin ma-avoid? Paano natin maiiwasan yon? 3 bagay po. Tandaan niyo po ito. Una, focus not on your expectation. Ikaw ay nagdurusa sa iyong pagmamahal, pag ikaw ay nakatuon dun sa mga gusto mong mangyari sa iyong buhay, hinahanap mo yan sa ibang tao. No? If you want to lighten your load, if you want to make your life happy, remove your expectation, accept life for what it is.
Because life will never go as you wish. Amen? Kailangan mong itanim sa isip mo yan. Hindi lahat ng mga tinatanim mo ay aanihin mo. Kung paano narinig po natin yan sa talimhaga. Ang magsasaka, nagsabog ng mga binhi, hindi naman lahat ng kanyang tanim namunga. Di po ba? Pero wala sa kanya yon. Sana ganyan din po sa atin. Huwag kang mai-stress. Huwag mong guguluhin ang isip mo. Kaya nahihirapan ka, kaya nagdurusa ka, dahil meron kang mga expectation. Tanong mo sa sarili mo, ano yung mga expectation mo? People change. People change. Write that. No? Nagbabago ang lahat. Pero dahil pinili mo siya, ano man ang pagbabago niya, matatanggap mo siya. Amen? Kahit naman po ang ahas, di ba? Naglulupi. Ang tao, ganyan din po habang tumatanda. Pero tandaan mo yun, napakahalagang sangkap ng pagmamahal, pagpili. Pagpili. Susunod po. Ang tanong ko lang is, what are your expectations from your family? Yan yung pinagmumulan na maraming away. No? Meron kang expectation. Gusto mo na sinusustentuhan ka. Gusto mo mabait siya. Gusto mo na inuunawa ka niya. No? So marami yan. Makakagawa po kayo na listahan dyan. Isulat nyo, pero sana wag nyo naman pong gawin tanikala para sa inyong mga minamahal. Next po, bakit tayo nagdurusa pag tayo nagmamahal? Pangalawang dahilan, dahil nagfo-focus tayo sa ating mga sarili. When you are selfish, when you focus on yourself, when you want only to take and not give and give, I tell you, you will suffer. You will suffer. Share ko lang po ito. Paborito ko po ito nung bata ako, itong sesto. Nung pong Mayo, ako po ay kinuha nung maliit po akong bata na mag-Santa Cruzan. Ako po si Haring Constantino. Ako po ay magiging escort ng Reyna Helena. So, ako po ay sinuotan ng barong ng aking nanay. Napakainit. Sabi ko sa kanya, gusto ko ng sesto. Nakita ko po, meron kasi sa rep namin. Pero ang aking nanay, sabi niya, hindi. Magpa-picture ka muna. Wala pa po yung nagpipicture. Habang hindi nakatingin ang aking nanay, ako po ay patago, kumuha ng sesto. At nagtago po ako sa kwarto namin. Napakadilim para hindi ako makita ng aking ina. So habang madilim, kinuha ko yung straw, no? Binubutasan ko yung sesto, dahil madilim at madulas yung pong sesto, ito'y dumulas. At sakto po, tinamaan yung aking braso. Tumusok. Gusto ko po sumigaw, gusto kong umiyak, hindi ko po magawa. Bakit? Maririnig ako ng aking ina, mas masakit ang aking mararanasan. Papaluin ako. Sinabi niya, mamaya. Ang tigas ng ulo ko. Bigla-bila, tinawag po ako. Papapicture na, patay. Kaya ang ginawa ko, talagang pinakatago-tago ko po. Doon po sa picture ko yan, maliit na tuldok ng dugo nandun. Smile, smile. Kahit na talagang nakangis-ngis po ako, ang sakit. I was trying to smile, pero talagang nararamdaman ko po, I still have the scars. Meron po akong peklat. At palagi pag nakikita ko po yun dito, sinasabi ko, bagay mo. Ang takaw mo kasi, bagay mo. Kasi, sinabihan ka, hindi ka nakinig. Bagay mo. Yan yung kabayaran ng pagiging makasarili. Tandaan niyo po na may kabayaran ang pagiging makasarili. Yung mga taong nagkakasala, sila yung mga taong gumagawa ng kasalanan, kinukumbinsi nilang kanila sarili, walang mangyayaring masama sa akin. Nagtatago na merong karelasyon, sinasabi, hindi naman ako mahuhuli. Pag nakonfrontahan na, naririnig ko, hindi na po namin mapigilan. Pinagpatuloy namin, bahala na ang Diyos. At talagang bahala ng Diyos. So tandaan niyo po yan, when you sin, sometimes the sinner believes they can go sinning without punishment. But no. So, stop focusing on yourself. Focus more on your loved one. Makikita niyo po, mawawala yung iyong pagdurusa. Magdurusa tayo sa pagmamahal kung
naghahanap tayo ng pleasure and enjoyment. Pleasure and enjoyment. Yung pong mga mag-graduate, di ba? Ang pangarap nila, panaginip nila, makapag-graduate. Ang saya-saya, pati po kayong mga magulang, that is the highest moment, pinakamasaya, makapag-graduate lang, Father, masaya na kami. Pero pagkatapos nun, masaya pa rin ba? Diyan na mag-uumpisa, maghahanap ng trabaho. Makakakita ng trabaho, ayaw naman yung trabaho. Nagdurusa. Kasi hinahanap yung pleasure. Hindi dapat pleasure, enjoyment ang hinahanap natin, mga kapatid. Anong dapat hanapin natin? Write this down. It should be contentment. It should be peace. And what is contentment? It is being grateful for what you receive. It is being grateful for what you receive. Do not make happiness your end goal. Tandaan nyo din po yan. Napakarami sa atin, tatanong mo sila, ano ba ang gusto mo? Gusto ko lang po maging masaya. Gusto ko lang po maging masaya. Hindi. Pag ganyan ang iyong goal, panaginip sa buhay, you will always be depressed. Because life is not always happy. Life is not always filled with happiness. The formula of life is 90% happiness and 10% misery. But the problem with us is, we focus on the 10% misery and we make it 100%. Di po ba? Napakaraming maganda nangyayari sa iyong buhay, but you still focus on what is lacking. Ano ba yung wala sa iyong buhay? At yung 10% na wala sa iyo, ginagawa mong 100% buong buo. Hindi po ganyan. Huwag mong gawin panaginip ang tuwa, ang saya. But rather, write this down. Make happiness your tool. Use happiness in your life. Gamitin mong tuwa. Pwede kang maging masaya ngayon. Pwede. Pero bakit hindi ka nagiging masaya? Kasi hindi mo pinipiling maging masaya. Amen? Napakarami sa atin nag-iipon ng pera. Totoo po. Nag-iipon ng pera. Pero hindi magamit-gamit ang pera. Bakit? Paano na? Pagdating ng araw. Yun nga Pagdating ng araw, mamamatay ka din. Hindi natin matanggap yun. Kailan mo gagamitin yung pera pag malapit ka na mamatay? May kakilala po akong ganyan. Save ng save. Save ng save. Pumahin man sa fast food, ayaw. Incheck po kasi. No? Nagsesave. Nung malapit ng mamatay, full of regrets, nagsisisi. Napakaraming pera, hindi man nag-enjoy. Enjoy it and be thankful for what you have. Always. Always. That is contentment, that is peace. So wag mong habulin yung nakakapagpasaya sa'yo. Ang gawin mo, maging masaya ka ngayon kahit na wala pa yan yung iyong hinahabol o gusto sa iyong buhay. God gave you the ability to be happy. Amen? So you can choose, please choose to be happy now. Susunod po, kahuli-hulian. Yung sinasabi ni Padre Pio, beneath the cross of Christ, we can learn how to love. Ayan, yung model natin ng tunay na pagmamahal. Uulitin ko po, pag ikaw ay tunay na nagmamahal, merong sakit pero walang pagdurusa. There will be pain but not necessarily suffering. So anong tinuturo ng krus ni Kristo sa atin? 3 bagay makikita natin. Una, open hands. Wala kang krus na makikita na ang kamay ni Kristo ay nakasara. Nakabukas ito. Kahit na pinako ito, no? Pwede naman siya magpapako sa sobrang sakit. Ito ay sasara, no? Holding on to the nails. But see, despite of the pain, Jesus chose to show us, open your hands.
In the midst of your pain, open your hands. Sa gitna ng iyong sakit, buksan mong iyong mga palad, buksan mong iyong kamay. At anong ibig sabihin na nakabukas na kamay? Ibig sabihin ito ay pagbibigay. Pag nakasara ang iyong mga palad, pag nakasara ang iyong mga kamay, anong ibig sabihin yan? Both hands close. You are ready to fight. And you are selfish. Ikaw ay makasarili. Ikaw ay madamot. Jesus opening His hands, what does it mean? He is generous. See, this is what true love is. It is giving. It is surrendering. Pag-aalay, pag-uubaya sa Diyos. And remember this, it is better to let go than to hold on. It is better to let go than to hold on. Subukan nyo man po. Mga kamay nyo. Sara nyo. Sara nyo. Dalawang kamay. Sara nyo. Ngayon, mahigpit na mahigpit. Sige, pakasara nyo. Mahigpit na mahigpit. Manggigil kayo. Buksan nyo po, paunti-unti. Buksan nyo paunti-unti. Ano po yung naramdaman nyo? Diba? Napakagaan. Napakaginhawa. Pag ikaw ay nakakapit pa rin sa iyong mga nakalipas, pag ikaw ay nakakapit sa iyong mga kayamanan, pag ikaw ay nakakapit sa iyong mga expectation, expect to get hurt, expect to suffer more, magdurusa ka. It is better to let go than to hold on. Pangalawa, makikita nyo din po na dito sa krus ni Kristo, wala po siyang tinatagong sugat. The next lesson is, to truly love, you must open your wounds. You must show your wounds. Pag ang isang tao, hindi kanya matanggap kung sino ka, yung iyong mga pagkakamali, yung iyong kakulangan, hindi ka mahal niyan. Ginagamit ka lang niya. Amen? Pero kahit na doon sa iyong imperfections, kahit na sa iyong pagkukulang, sa iyong pagkakamali, yan yung mga wounds, sugat natin. Kaya ka pa rin niyang yakapin, kaya ka pa rin niyang tanggapin, yan yung tunay na pagmamahal. Pinakita ng Diyos sa atin yung mga sugat niya para sabihin niya sa atin, kung talagang mahal niyo ako, sige nga, kaya niyo bang mahalin ito? Puno ng sugat? Kaya niyo ba ako sundan? Kaya niyo ba ako sambahin? Napakaganda po nung nabasa ko, quotation galing sa mga Hudyo. Sabi po niya, because God cannot be everywhere at once, God created mothers. Ang pagmamahal ng Diyos, unang-una mararamdaman mo sa ina. Because only a mother can accept the children no matter what the children will become. Kahit na nasasaktan ka sa mga choices, sa mga pinili ng iyong mga anak, bandang huli, tatanggapin at tatanggapin mo sila. Amen? So, subukan niyo po yan. Pakita mo yung worst mo, tingnan mo kung matatanggap ka pa rin. Huwag naman po yung palagi. Iba naman po yung ibig sabihin nun. Pakita mo lang, sandali. Kasi pagkatapos po masaktan ng ating Panginoon, di ba? Muli naman siyang nabuhay. Meron pa rin, pero hindi naman lahat. Di ba? Meron siyang sugat sa kanyang ulo nung pinatong yung corona, no, na tinik. Pero ang sinasabi nung muling nabuhay ang ating Panginoon, meron pa ring sugat dito sa side, dito sa kamay niya. Pero wala na yung sugat ng koronang tinik. You can show your imperfections, pero wag naman po yung araw-araw. Pakita mo, subukan mo lang. Pero pagkatapos nun, sana yung naman kabutihan, yung tunay na magandang pagkatao, kalooban, yung pakita mo. Ibig lang sabihin, tatanong mo sa kanila, papakita mo, susubok, kayang ba tanggapin ito? Kayang ba tanggapin ito? Pinapakita din sa atin sa krus ng tunay na pagmamahal, nagbubukas ng puso. One who truly loves opens their heart. Nung daw po namatay si Kristo, kumuha po ng sandata at tinusok sa kanyang tagiliran. And out from the heart of Jesus, that is the divine mercy, out of it flowed blood and water from the heart of Jesus. Binuksan yung kanyang puso. Pero sa totoo,
bago pa siya namatay, binubuksan na niya ang puso niya habang siya'y nakapako sa krus. At anong ibig sabihin ng pagbubukas ng puso? Ito'y pagdarasal. Prayer is the opening of one's heart to God. Wag lang po sana mga bibig nyo ang buksan nyo pag kayo ay nagdarasal. Buksan nyo ang inyong puso pag kayo ay nagdarasal. Narinig nyo po, maririnig nyo yan sa 7 palabras. Yung mga salita ni Kristo, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Hindi po pagrereklamo ito. Ito po ay galing sa Salmo, no? Na nagdarasal sa Diyos. Sinasabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pagdarasal. Kung tunay ka nagmamahal, ibig sabihin ikaw dapat ay nagdarasal. Dahil sabi din po sa Ignatian spirituality, no? Turo ni San Ignacio, the fruit of prayer is love. Ha? Ang bunga ng pagdarasal, palagi pagmamahal. Meron po akong kakilala, may problema siya sa kanyang asawa. Wala siyang ibang ginawa kung hindi palaging magdasal. Nag-holy hour. Kaya napaka-strong po niya, napakalakas niya. Kayang-kaya niya. Pero alam niyo po, napansin ko, ang ganda-ganda niya. Sabi ko, ito siguro yung epekto ng pagdarasal. Gumaganda ang nagdarasal. Kahit po sa Bible, makikita niyo yan eh. Nung si Moises, nakita niya ang ating Panginoon, si Yahweh, ano daw po yung naging muka ni Moises? It shone like the sun, no? Glowing. Gumwapo. Itong si Moises, tandaan niyo po yan. Nakakaganda ang pagdarasal. Amen? Naniniwala po kayo doon? Palagi po ba kayo nagdarasal? Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Gumanda naman. Ha? So, alam nyo na po, ha? Ang sikreto ng mga magaganda at gwapo, pagdarasal. Pag hindi ka gumaganda, pag hindi ka gumagwapo, kahit na nagdarasal ka, baka mali yung iyong pinagdarasal. Totoo po kasi kahit na si Mother Teresa, sabi nila, when you see Mother Teresa is glowing. Glowing. So, magdasal ka. Hindi lang para gumanda ang iyong muka, gumanda ang iyong kalooban. That is very important. People who pray have a good heart. People who always pray are loving people. Ano ang makikita nating pagkakaparehas ng tatlong ito? True love is openness. Pag ikaw ay tunay na nagmamahal, ikaw ay nagbubukas. Binubuksan mong iyong sarili, binubuksan mo ang bagay-bagay. Hindi mo sinasara. You are not closing, you are opening. Makikita niyo po yan, mababasa niyo at maririnig niyo sa Biyernes Santo. Nung namatay ang ating Panginoon, ang tabing ng templo, there is the curtain in the temple dividing the Holy of Holies and the people. Sabi po, biglang nahati itong kortina, itong tabing. Di po ba kayo nagtataka doon sa detalyeng yon? Bakit kaya nahati yung tabing? Ano kayang ibig sabihin nun? Ito po ang ibig sabihin, ang kahulugan. Nung nabuksan yung tabing, nahulog yung tabing, ibig sabihin, binuksan ni Jesus ang grasya ng Diyos maibigay sa mga tao. Dati, ang nakakakita lang, nakikinabang mga pari. Pari lang ang pwedeng pumasok. Abang ngayon, dahil sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, binuksan niya para ang lahat makinabang. Para ang lahat makatanggap ng grasya. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Binubuksan mo para mapabuti ang mga tao, makaranas sila ng grasya. Hindi ito pagiging madamot, hindi ito pagtatago, hindi ito pagsasara. That is what true love is. What we learn in the cross, opening, open hands, open wounds, open heart.
So ang tanong, tama ba si Tony? True love should not hurt. No? Tama na mali. Anong ibig ko sabihin? No? Hindi natin maiiwasan na tayo'y masaktan, pero ang sinasabi lang ni Tony dito, kung tunay ka nagmamahal, mawawala yung sakit na yon. Di po ba? Kung paano palagi natin naririnig ang mga magulang, pagod na pagod ako pag ako'y nagtatrabaho, pero pag uwi ko, makita ko lang ang mga bata, ang mga apo, ako'y nakakaranas ng ginhawa. Nawawala lahat ng pagod ko. That is the reality of our life. There will be pain, but please, do not allow the pain to remain. If you keep on loving, even the pain will ease up, even the pain will go away. Tama na pag ikaw ay nagmamahal, wala dapat pagdurusa, pero hindi mo maiiwasan, masasaktan ka. Pero sana hindi ito maging dahilan para hindi ka magmahal. Dahil sabi ko nga kanina, pag tumigil ka nagmahal, titigil ka rin na pagiging tao. Titigil din ang buhay mo. Amen? So you love. Why? Because you live. We live to love. Remember this. When you get hurt, God is teaching you to remove your wrong idea and experience of love. So pag nananatili pa rin yung sakit at pagdurusa, there's something wrong. Balikan niyo po. Baka meron kang expectation. Baka nagfo-focus ka sa iyong sarili. Baka naghahanap ka ng kapalit, yung tuwa. Binibigay ko ito, bakit hindi ako nagiging masaya? Diba? No? So, our goal in life is not to be happy. Our goal in life is to be content and to be at peace. Huli na lang po. Share ko po ito tungkol sa aking kapatid. Yan po yung aking kapatid. Yan po ako nung na-ordain akong deacon, no? 2012, no? Ako po ay magna 9 years ng pari nung pong March 12. Bago po ako ma-ordain na pari, malapit na pong ma-ordain na pari, nagkaroon po kami ng problema sa aking kapatid, no? Matalino din po ang aking kapatid. Don't get me wrong. Pero hindi ibig sabihin pag ikaw ay matalino ka rin magmahal. Yun yung sinasabi ko po kanina about love being mad, na minsan ang mga nagmamahal walang isip. Dahil itong aking kapatid, sa talino niya, nakapagmahal po siya ng tomboy. Nagkaroon po siya ng homosexual relationship. At magsamula po, nung nagkaroon siya ng ganitong relasyon, nag-iba po yung ugali ng aking kapatid. Naging rebelde siya. Binabawalan siya ng aking mga magulang. Minsan siya'y tatakas, mawawala na lang sa bahay, hinahanap nila sa kalsada. Pag nakita nila, pag uwi, kinakausap, nagte-threaten po siyang mag-suicide. Minsan, napakahirap. May mga pagkakataon na inuumpog po niya yung kanyang ulo sa pader, no? Para maipilit lang po niya yung gusto niya. That is how hard-headed my sister is. Ayaw po niyang pakialaman siya, no? At gusto po niyang tumira yung kanyang karelasyon doon sa amin. Wala pong magawa yung aking magulang. Inuwi po niya, tumira po doon sa aming bahay, no? Yung aking kapatid, kasama niya yung kanyang nakaluguyo, yung kanyang karelasyon na tomboy. Mag-umpisa po nung tumira yung tomboy sa aming bahay, napakarami po dumagdag na problema. Nadagdagan ang aming mga problema. Nawawala yung mga gamit sa bahay, nawawala yung pera. Sino pang paghihinalaan namin? No? Dahil wala pong pera, yun din pong tomboy na yun. No? Kinakausap ko po siya, pinapagalitan ko siya, sinesermonan ko siya, sinasabi ko sa kanya, hindi ka ba nahihiya sa akin? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Ako, speaker ako seminarist ako, nagtotok ako, no? Nagsasalita ako sa harap ng mga tao,
meron ako mga taong napapagbago, ikaw mismong kapatid ko, hindi ko mapagbago. Napakasakit para sa akin yun. Hindi ko matanggap yun, sabi ko. Yung mismong kapatid ko, siya pa yung pasaway. Mismong kapatid ko, siya pa yung rebelde. Na dapat pamilya tayo na halimbawa, ehemplo. Pero ito ikaw, ginagawa mong miserable yung buhay natin dahil sa iyo. Dahil po doon, mag-aaway kami. Tatakas na naman, mawawala na naman, magwawala na naman yung aking kapatid. Ayaw makinig, matalino, pero matigas yung ulo. Hanggang hindi po ako tumigil sa pagdarasal. Wala po akong magawa. Siguro ang Diyos po gumawa ng paraan. Kahit na Dean's Lister siya, kahit na mataas ang grado niya, may nangyari po sa eskwela. Pinag-initan siya ng kanyang mga teacher. At dahil po dito, napaalis siya sa eskwela. Di namin maintindihan. Maybe that was God's hand, kamay ng Diyos. Dahil dito, naghanap po siya ng ibang eskwela. Pinasok po namin siya doon sa isang eskwela malapit sa seminaryo namin para binabantayan ko. At dito po nag-umpisang magbago lang yung aking kapatid. Nagkaroon siya ng ibang barkada, nagkahiwalay sila ng tomboy, umayos naman po. At nung nag-graduate siya, yan po yung graduation ng aking kapatid, pinasalamatan po niya ako at sabi po niya sa akin, pag ikaw ay na-ordain, akong gagastos nung yung damit bilang pasasalamat na hindi ka huminto sa pagdarasal para sa akin. So, sabi ko kahit wala na, yung lang nagbago siya, masaya na ako. Pero pinramis po niya yon. Kaya nung nakapagtrabaho siya, yung first po niyang sweldo, agad po niyang inipon para po sa aking ordinasyon. Monthly, iniipon po niya sweldo niya. Yung sinosobra po niya, iniipon niya para po sa akin. Kaya nga nung na-ordain po ako, yung next slide, yan po kami, siya yung bumili ng aking damit that is worth 20,000 po. Dahil puno po ng borda. Puno ng borda. Sabi niya, pinakamaganda para sa kuya ko. At natutuwa po ako, masaya po ako. Nung una lang, nagtataka ako, sabi ko, bakit kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi siya nagbabago? Bakit biglang nagbago? Kasi, kung babalikan niyo po yung sinabi ko, kasi, ginagawa ko yon, yung pagsasermon ko, pagsasalita ko sa kanya, hindi naman para sa kanya, para sa akin. Kasi yung image ko di po ba? So, ang iniisip ko pa rin ako, hindi naman siya. So parang tinuruan ako ng Diyos, hindi ganyan. Kung magbabago siya dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, hindi dahil sa iyo, dahil gusto mong pamuka sa mga tao na magaling kang magsalita. Nagbago po. Pinakita ng ating Panginoon, nagbago siya hindi dahil sa iyo, nagbago siya dahil sa akin. Dahil sa iyong pagdarasal. Ang problema po, pagkatapos ko ma-ordain, binulungan ako ng aking kapatid. Sabi niya, pag ako naman na mag-asawa, sabi niya, damit din. Anong damit? Yung aking gown. Sige, sabi ko naman ganyan. Nag-ipon po ako. Nung sinisingil na ako ng aking kapatid, yan yung damit niya, magkano? Ito na yung 20,000. 100,000. Sabi niya, 100,000! Pero wala po sa akin yon. Dahil sabi ko nga, the mere fact that she changed, walang katumbas na kayamanan yan. Walang katumbas na kayamanan. Amen? At salamat sa Diyos, hindi po ako tumigil sa pagdarasal sa Kanya dahil ito po yung bunga. Next slide. Ito po yung aking mga pamangkin. Masaya na po siya. Dalawang makukulit kong pamangkin. Kung sumuko kami sa Kanya, sumuko ako sa Kanya,
wala sana itong kanyang maganda at mabuting pamilya. At dahil doon sa kanyang naranasan, alam din niya kung paano ngayon maging mabuting ina. Amen? Minsan kailangan mong dumaan sa mga problema para maging mabuti ka. That's simple. It's a very simple idea. You have to undergo the problem. You have to feel the pain in order for you to become good. No? Alam mo na yung masama, ngayon, hindi mo na babalikan iyon. Amen? Kaya, ito po yung last realization ko. True love is, pakatandaan niyo po, a love that does not surrender until the last breath. Habang may hininga ka, huwag ka sumuko, magmahal, lumaban. Pero doon sa huling hininga mo, a true love is one that surrenders to God. Diba? Into your hands, O Lord, I commend my spirit, sabi ng ating Panginoon. And true love is a love that experience pain but never suffering. Pain but never suffering. Sandali lang yung sakit na yan, tandaan mo. Nung pinako ang ating Panginoon, 12 o'clock, di ba? Namatay siya anong oras? 3 o'clock. The hour of the divine mercy. No? 2 oras lang. Konti lang yan. Sabihin mo, pag nasasakta ka, sandali lang ito. Lilipas din ito. Pero pag wala na, nananatili pa, nagdurusa ka na. You are suffering. Do not allow the pain to remain. And lastly, true love is a love that will go through hell so that the loved one will reach heaven. Ang ganda po niyan. Ang ating Panginoon bumaba sa impyerno, nakaranas ng impyerno. Di ba? No? Pero ginawa niya yon para sa kanyang minamahal sa atin lahat, para makarating tayo sa langit. So my dear friends, kung ikaw ay dumadaan ngayon sa impyerno, dumaan ka lang. Dumaan ka lang. Keep on moving until you reach heaven. Amen?